Gagawin nating simple yung mga trouble na naging mahirap sa iba. Yun mga kahula, may huhulaan na naman tayo ngayon. So ito, Ford Everest. Ang problema, ayaw na namang umandar. Tingnan natin kung ano ba yung nangyari dito. So ayan, observe natin. Ang napansin ko lang dito, medyo absent yung check engine light natin. So ayan, hindi umilaw yung check engine. Sinubukan kong i-start dito pero wala talagang cranking. Siguro na tandog ka daw. Okay na. Yon, so nakita natin nung pag-ilaw nung check engine ay umandar siya. Patayin muna natin at try natin ulit kung okay na ba. Kita natin na paminsan-minsan ay umiilaw din yung check engine at minsan naman ay wala. So ayan, dito ay nawala na naman siya. Kapag hindi umilaw yung check engine ay ayaw umandar. Pero pag umilaw naman yung check engine ay umaandar siya. Gaya na lang dito, kita natin na umandar siya. Medyo apiki talaga to kapag nasa biyahe tayo kasi hindi natin alam kung aandar ba siya o hindi. Simulan natin dito. So ayan, disconnect lang muna natin yung baterya. Simple lang naman yung trouble natin ngayon, lalo na kapag alam natin kung saan ba natin gagalawin yung problema. Kaya kung isa ka sa gustong matuto sa mga troubleshooting ay panoorin mo tong video natin. Gagawin nating simple yung mga trouble na naging mahirap sa iba. At saka ikukorek din natin yung paniwala nila na medyo sirain daw yung Ford. Sa totoo lang, lahat naman talaga ng sasakyan ay nasisira. Ang mahirap lang kasi dito sa Ford ay medyo mahirap siyang ayusin. Ngayon itong relay na to yung titingnan natin kasi nandito nanggagaling yung problema. Ang gagawin lang muna natin ay tanggalin muna natin yung mga fuse at relay. Para sa akin lang naman, hindi talaga totoo yung nagsasabi na sirain daw yung Ford. Sadyang kapag nagkaroon lang talaga ng problema yung sasakyan na Ford at nagpaayos ka sa isang mekaniko, ay hindi niya kaagad na na-diagnose yung tamang sira at naapektuhan tuloy yung ibang mga parts at iba-iba yung diagnose, kaya lalaki minsan yung problema ng sasakyan. Kaya advice ko lang sa mga gustong bumili ng Ford, kapag wala kayong kilala na mekaniko na nag-aayos ng Ford ay mas mabuti talagang wag ka na lang mag Ford muna at mag Toyota ka na lang o di kaya Mitsubishi, Nissan at Puto na lang siguro para sigurado. O di kaya naman ay mag Mahindra ka na lang para pag nasira ay tapon mo na lang agad sa dagat. At ngayon naman sa programa natin, dahil nabuksan na natin tong fuse box natin, so ayan, observe natin yung mga galawang hula-hula dito. Hinawakan ko lang yung relay dito at saka tinugsok-tugsok ko dito sa gitna ng kapalaran ng Ford natin. Inoobserbahan ko lang dito yung loose contact. Loose contact kasi yung tuyo-tuyo ko dito. Napatunayan ko nga na may loose contact, kaya ang ginawa ko ay inipit ko lang ng lungnos yung terminal ng bus dito. So ayan, hinigpitan ko yung bikangkang ng terminal. Duda kasi ako dito na dahil sa bikangkang kaya ayaw umandar yung Ford natin. Dito ko lang talaga na-realize na tinuod gid ay nga sayon ra ayuhon ning Ford. Siyempre hindi pa naman tayo sigurado na magiging okay na to. Kaya obserbahan lang muna natin tong gumagawa dito kung ano ba yung kababalaghan na ginawa niya. Kung titingnan lang talaga natin yung ginawa ng mekaniko dito, parang wala namang kabuluhan yung ginawa niya. Inipit-ipit lang niya yung mga terminal. Tapos ayan, pinakita pa niya kung ano ba yung hitsura ng parts na to. Tapos ayan, binalik na ulit. Wala nang ibang ginawa kundi yun lang. Sobrang napakasayon ng ginawa niya. Parang kahit sino naman ay kaya yung gawin. Tapos ayan, kita natin na nabalik na lahat yung mga tinanggal na relay at fuse.
pati dito sa likuran. Akala ko pa naman ay mapapabili na naman yung may-ari ng parts, pero ganun lang pala, wala naman siyang pinalitan na parts. Dito naman ay binalik na nila yung buong fuse box. Malalaman na natin kung effective ba talaga yung higpit-higpit ng bikangkang dito. Kung ganito lang naman pala yung diskarte na dapat nating gawin, ay hindi naman pala talaga mahirap na trabahuin tong Ford. Parang totoo nga talaga yung sinabi sa voice over ng video na gagawing madali yung naging mahirap sa ibang mekaniko. Kita na sa Facebook. So ngayon dito na tayo, magkakaalaman na tayo kung okay na ba talaga to. Okay. Yun, so isang on lang ng ignition at umilaw agad yung check engine natin. Siyempre try natin ng maraming beses kung talagang okay na ba. Sige, uyug-uyuga ka nung maayo, mawala ba? Uyug-uyug di mo, uyug-uyuga daw. Wala naman, di na mawala ni. Wala na, di na, okay na ni. Katong uyug-uyug na maswat gamay kay. Wala man, maswat gamay relay ba? Kuanto kalus kontak ba? Kasi sulod ito no. Kita natin na talagang umuuki-okay na yung unit natin. Nakuha siguro to sa pachamba na naman ulit. Sobrang napakadali lang talaga yung ginawa natin at malaki-laki na naman yung labor dito kasi mahirap yung ginawa natin na higpit-higpit ng bikangkang. Og karon kita naman gyud nato nga siga naman gid permintin ng check engine ha. So kanang akong gitudlo diha. So goods na gyud. Ang buhaton na lang nato mag road test na ta para mahibaw-an na nato kung maabot ba gyud og 120 ning dagan na ning sakyanana. Iyon, so apak-apak lang ng hinay-hinay.